Dinala nito ang bata sa tambakan ng mga sirang sasakyan upang doon kumpletuhin ang kanyang Jinka no Jutsu. Pilit na kumawala si Hiroshi habang isinisigaw ang pangalan ni Nube para humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Yuko na napatay niya na ang guro gamit ang kanyang kubi sa sumata. Maya-maya pa ay inalis na ni Yuko ang kanyang lumang bungo kaya nakita na ni Hiroshi ang totoo nitong anyo. Takot na takot ang bata at wala nang magawa habang papalapit sa kanya si Yuko upang simulan na ang pagkuha sa bungo niya, ngunit natigilan ito nang biglang dumating si Nube. Gayunpaman nag-aalala naman si Hiroshi sa kalagayan ni Nube pero kahit ganon ay pinilit pa ring lumaban ng guro sa ilusyon ni Yuko. Dahil mapapansing nahihirapan si Nube ay nag-isip si Hiroshi ng paraan para matulungan ito. Mininipila ng bata ang sasakyan upang kumapit sa magnet ang mga metal na ilusyon, pati na rin ang hawak na armas ni Yuko, at doon na sinamantala ni Nube ang pagkakataon para tapusin ang nilalang. Sa pag-aakalang nagtagumpay na sila ay umalis na ang dalawa sa lugar pero ang hindi nila alam ay nabuo muli si Yuko. Nang sumunod na araw ay pumasok si Nube na puno ng tapal ang katawan pero dahil mapagbiro ito ay inakala ni Ritsuko na nananakot lang ito sabay tapik sa mga sugat nito. Napatalon sa sakit si Nube pero nagulat ito nang marinig ang boses ni Yuko. Lumapit ito kay Hiroshi at sinabing hindi na ito interesado sa bungo ng bata. Dahil sila lang ang nakakaalam ng tungkol sa nangyari ay sa rooftop ng paaralan sila nag-uusap ni Nube. Doon sinabi ni Tamamo na naiiba si Nube sa ibang mga tao kaya interesado siya na malaman pa ang tungkol dito. Gayunpaman, nakahanda si Nube na kalabanan muli si Tamamo pero naantala iyon nang ituro ni Tamamo ang umiiyak na si Makoto na nasa tuktok ng mataas na poste. Agad na kumilos si Nube para iligtas ang bata kahit na iniinda pa nito ang sakit ng mga sugat niya. Ngunit pagkarating sa tuktok ay biglang naging watawat ang bata dahil ilusyon lang pala iyon ni Tamamo, bagay na labis na ikinainis ni Nube. Kinahapunan nang pauwi na sana sina Hiroshi at Kyoko ay biglang tinawag ni Tamamo si Hiroshi upang alamin mula dito ang mga bagay na tungkol kay Nube. Ngunit hindi iyon natuloy dahil biglang dumating si Nube at doon ay nagharap na muli ang dalawa. Gayunpaman, ang dalawang bata ang pinuntirya ni Yuko kaya agad na tumakbo si Nube para harangin ang pag-atake nito. Sa pamamagitan yon ay nasusukat ni Yuko ang kakaibang kakayahan ni Nube kumpara sa mga ordinaryong tao. Sa pangalawang pagkakataon ay muling napabagsak ni Nube si Yuko. Bagamat tanggap ni Yuko ang pagkatalong muli ay mas naging interesado ito kay Nube, at sinabi nito na sa susunod nilang pagkikita ay sisiguraduhin na ni Yuko na alam niya na ang sekreto ng guro. Kinagabihan ay late nang nakapaglakad pa uwi si Shoichi dahil nakatulog ito sa klase. Nang walang ano-ano ay may liwanag na sumulpat mula sa likuran niya at lumapit pa iyon sa kanya kaya napasigaw sa takot ang bata. Kinabukasan ay ikinwento ni Shoichi sa kanyang mga kaklase ang tungkol doon at sinabing nakakita siya ng UFO. May ilang mga naniwala pero sina Hiroshi ay hindi kumbinsido sa kwento dahil para sa kanila ay hindi naman totoo ang mga alien. Nagtawanan pa ang apat dahil ilusyon lang naman umano iyon ni Shoichi kaya nilapitan sila nito at ipinakita ang iba't ibang litrato na tungkol sa UFO. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala ang mga ito sapagkat hindi naman iyon aktwal na nakuhanan ng litrato ni Shoichi. Dahil doon ay niyaya ni Shoichi ang apat na sumama sa kanya mamayang gabi upang tawagin ang mga alien pero tumanggi ang mga ito. Kinailangan pa niyang sabihin na maghahanda siya ng masasarap na pagkain para lang pumayag ang apat. Sunod na pinuntahan ni Shoichi si Nube sa faculty room upang yayain din sa pag-aakalang malakas ang telepathic power nito pero hindi pumayag ang guro dahil hindi naman ito naniniwala sa mga UFO. Dahil doon ay palihim na lang na kinuha ni Shoichi ang crystal spirit ni Nube at dinala sa lugar kung saan nila tatawagan ang mga alien. Nagulat ang apat nang makita na hawak ni Shoichi ang spirit orb pero wala na ang mga itong magawa kundi ang ipagpatuloy ang gusto ni Shoichi para makakain sila ng masasarap na pagkain. Naghawak-hawak sila ng kamay upang simulan na ang pagtawag sa UFO habang sa faculty ay napansin naman ni Nube na nawawala ang spirit orb niya. Agad na pumasok sa isip nito kung sino ang posibleng kumuha nyon at naisip na oras na gamitin yun ni Shoichi nang wala ang pahintulot niya ay may masamang mangyayari. Samantala, makalipas ang isang oras na paulit-ulit na pagtawag nila sa UFO ay nainip na ang apat kaya bumitaw na ang mga ito para kumain. Doon na nagsimulang lumitaw ang UFO, bagay na ikinatuwa ni Shoichi habang ang apat naman ay gulat na gulat. Tumani yun sa tapat nila at nang bahagyang makalayo ay sinundan nila iyon dala ang mga pagkain para ialok sa mga alien bilang tanda ng kanilang pakikipagkaibigan. Maya-maya pa ay narating na nila ang kinaroroonan ng UFO at namangha sila ng may mga alien na lumabas mula doon. Ngunit, taliwas sa kanilang inaasahan ang ugali ng mga iyon kaya maging ang nagplano na si Shoichi ay natakot na rin sa mga alien lalo na nang bihagen siya ng mga iyon. Mabuti na lang at dumating doon si Nube para harapin ang mga alien bago pa man may mangyaring masama kay Shoichi.
Pagkatapos maglaho ng mga nilalang ay sinabi ni Nubei sa mga bata na hindi alien ang mga iyon kundi ang tinatawag na creature, mga nilalang na nabuo sa pamamagitan ng espiritu. Ibig sabihin ay multo ang mga iyon na lumilipad sa himpapawid. Pagkatapos maipaliwanag ni Nubei ang tungkol doon ay biglang naiyak si Shoichi dahil umasa ito na magkakaroon na siya ng kaibigan ng mga alien pero sinabihan ito ni Nubei na huwag iyakan ang ganoong bagay dahil hindi naman totoo ang mga alien. Pawang mga planeta lang umano ang nasa kalawakan kaya sa huli ay naintindihan din ni Shoichi na tama nga ang kanilang guro. Lumipas ang ilang araw at nagkaroon ng field trip ang kanilang section sa isang amusement park. Sumama rin sa kanila si Ritsuko bagay na ikinatuwa ni Nubei dahil iniisip nito na magiging magkatabi sila sa roller coaster at sa pamamagitan yon ay mararamdaman niya ang kokomelo ni Ritsuko oras na yumapos iyon sa kanya. Ngunit hindi nangyari ang imahinasyon ni Nubei dahil ang babae sa likod niya ang nakatabi niya. Pagkatapos ay nagkayayaan naman ang 4 na estudyante na pasukin ang inexperience zone. Doon nila natutuhan ang tungkol sa astral projection. Ito ay tumutukoy sa paniniwala o karanasan kung saan ang isang tao ay maaaring lumabas mula sa kanyang pisikal na katawan at maglakbay sa ibang lugar o dimensyon. Nang malaman ang tungkol sa astral projection ay naging interesado si Miki kaya inaral pa talaga nito kung paano iyon gawin at saka sinubukan. Dahil sa pag-aaral na iyon ay kinyo lang sa tulog si Miki kaya kinabukasan habang nasa klase ay inaantok pa ito. Dahil doon ay pinagbigyan ni Nubei si Miki na matulog muna sa klinik ng paaralan. Habang natutulog ay doon na nangyari kay Miki ang inaral niyang astral projection. Humaba ang kanyang leeg at nakagala siya sa paaralan hanggang sa makarating sa faculty. Nagulat sa kanya ang principal pero sinabi niya rito na panaginip lang naman iyon. Iginala pa niya ang kanyang ulo at narating niya ang mesa ni Nubei kung saan naroon ang mga sagot para sa pagsusulit nila mamaya sa matematika. Dahil iniisip ni Miki na panaginip lang ang nangyayari ay inandire pa nito si Ritsuko pagpasok nito sa silid. Napasigaw ng malakas ang guro kaya napaatras na si Miki at nagising na mula sa kanyang pagkakatulog. Pumunta si Miki sa faculty na siyang pinanggalingan ng sigaw at nang makita siya ni Ritsuko ay sinabi nito na siya ang multo sabay na himatay. Nainis si Miki dahil pinagkamalan siyang multo gayong napakagandang araw niya para katakutin. Maya-maya pa ay nagsimula na ang pagsusulit nila sa matematika at laking tuwa naman ni Miki nang maalala niya ang mga sagot na nakita niya sa faculty kaya nakakuha siya ng perpektong score. Kinagabihan, muling gumana ang astral projection ni Miki kaya pumunta ito sa bahay ng kanyang mga kaklase upang tingnan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tawang-tawa si Miki sa reaksyon ng mga kaklase niya pero kinabukasan ay hindi niya alam na pinag-uusapan na pala siya ng mga ito. Pagpasok niya sa silid ay galit ang lahat sa kanya at tinawag pa siya ng mga itong multo. Humingi si Miki ng tulong kay Nubei, ngunit seryosong sinabi ng guro na mag-usap sila sa pribadong lugar. Natakot si Miki kaya tumakbo siya palayo para magtago sa mga ito. Sa gymnasium ng paaralan niya ikinubli ang sarili hanggang sa nakatulog na siya doon. Doon ay hindi niya namalaya na nakahiwalay na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan kaya napasigaw siya sa takot ng mapagtanto iyon. Sa lakas ng kanyang sigaw ay natunton na siya ni Nubei at agad siyang tinulungan ng guro na mapabalik ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Malaki ang pasasalamat ni Miki sa kanyang guro kaya napaiyak at napayakap na lang ito kay Nubei. Isang umaga, manghang-mangha sina Hiroshi sa bagong mountain bike ni Akira na pinaghirapan nitong pag-ipunan sa loob ng 6 na buwan. Maya-maya pa ay niyaya muna ni Akira ang tatlo sa isang tindahan para ilibre ang mga ito pero hindi pa man sila nakakapasok ay bigla namang natamba at nabangga ng truck ang bagong bisikleta ni Akira. Sa paaralan, tahimik at walang kibo si Akira habang nanghihinayang naman ang tatlo dahil pinaghirapan pa naman nito ang ipinambili niyon. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan ni Akira ay inisip ni Hiroshi na baka may masama umanong espiritu kay Akira na siyang nagiging sanhi ng kamalasan nito. Dahil doon ay naisip nilang sumangguni kay Nubei kaya agad nila iyong pinuntahan sa faculty. Ikinwento nila sa guro ang mga nangyari pero ayon kay Nubei ay wala naman siyang nararamdamang espiritu kay Akira. Para hindi na malungkot ang bata ay naisip ni Nubei na pasalihin ito sa isang paligsahan kung saan isang bagong bisikleta ang maaaring mapanalunan, lalo na at magaling naman ito sa sining. Natuwa si Akira at agad na kumuha ng clay para maghulma ng figure ni Kyoko bilang kanyang model na siyang ilalaban niya sa contest. Nang magsisimula na ay laking gulat ng tatlong lalaki nang makitang nag-alis pa si Kyoko ng kanyang damit, gayong mukha lang naman niya ang kailangan ni Akira. Maya-maya pa ay nagsimula na ito pero dahil hindi pa niya iyon matatapos ay iniwan muna nila iyon sa silid na may nakalagay na bawal galawin. Ngunit, isang nilalang ang pumasok sa silid at sinira ang ginawa ni Akira, kaya kinaumagahan ay laking gulat nila nang makita iyon at nagtaka sila kung sino ang may gawa niyon. Muli ay inisip ni Hiroshi na malas si Akira kaya halos mawala na ito ng pag-asa. Nilapitan ni Nubei ang clay at naramdaman nito ang mahinang espiritu.
Sa palaruan, naisip ni Akira na lahat na lang ng pinagpapaguran niya ay nababaliwala, nang biglang dumating si Nube para palakasin ang loob niya na gumawa ulit sila ng panibago. Magdamag siyang sinamahan ng apat hanggang sa sila na lang dalawa ni Nube ang natirang gising dahil inantok na ang tatlo. Samantala, para hindi maramdaman ang antok ay kinausap ni Nube si Akira, at para na rin malaman ang pinagmumula ng sinasabing kamalasan ay tinanong niya ito kung nakaranas na ba ito ng aksidente na muntik na nitong ikamatay. Agad na sumagot si Akira at sinabing noong bata pa siya ay nalunod siya at nawala ng malay, at muntik na siyang mamatay noon kung walang nakapag-CPR sa kanya. Doon na binanggit ni Nube ang tungkol sa isang nilalang na sumisira sa pinaghirapan ng mga batang pinahihirapan dahil sa pagkamatay ng mga iyon ng maaga. Biglang nahulog ang isang figurine sa silid na naging sanhi para magising ang tatlo, at doon na rin nagsimulang magpakita ang nilalang na tinatawag na Statue Demon. Gulat na gulat si Akira at naalala nito na noong nawalan siya ng malay ay nakita niya ang nilalang na iyon. Sinabi ni Nube na noong muling magkamalay si Akira ay sumama sa kaluluwa nito ang Statue Demon, at ipinagpapatuloy ngayon ang panggugulo sa bata. Agad na ginamit ni Nube ang kanyang kaliwang kamay para kalabanan ang nilalang at para tigilan na niyon si Akira. Hindi nagtagal ay natalo niya ang demonyo kaya ngayon ay wala nang manggugulo sa kanyang estudyante. Dahil doon ay nagawang makasali ni Akira sa kompetisyon at nanalo pa ito, ngunit ang premyong bisikleta ay isa lamang palang modelong laruan. Gayunpaman, natuwa na rin ang bata dahil sa mga papuring natanggap niya dahil sa kanyang kasipagan. Kinagabihan, habang naghihilamos si Kyoko ay may bigla itong narinig mula sa kanyang likod pero nang lumingon siya ay wala namang kakaiba kaya inisip niyang imahinasyon lang iyon. Ngunit sa salamin ay naiwan ang kanyang refleksyon na nakangiti ng masama. Kinabukasan, masayang nagkantahan sa silid-aralan dahil sa apat na mag-aaral na magkakasabay ang araw ng kapanganakan. Pagkatapos ay napag-usapan ng mga ito kung paano ipinagdiriwang ng apat ang kanilang kaarawan. Natigilan na lang si Kyoko habang hawak ang regalo nang marinig ang sinabi ni Hiroshi na wala iyong pakialam sa kanyang kaarawan dahil pareho namang abala sa trabaho ang magulang niya. Samantala, dahil kaarawan din ni Nube ay tinanong ito ni Ritsuko kung ano ang gusto nitong regalo, bagay na labis na ikinatuwa ng guro. Sa labas ng paaralan, nakipaglaro na lang ng soccer si Hiroshi sa kanyang mga kaklase, habang nakatingin lang sa kanya si Kyoko na hawak pa rin ang regalo nang bigla itong tawagin ni Miki upang imbitahan sa bahay ng isa pang may birthday na si Nori. Tinanong muna ni Kyoko kung kasama ba si Hiroshi pero nang malaman na hindi ay hindi na rin ito sumama at sinabing may gagawin pa siya. Pagkatapos ng laro ni na Hiroshi ay inabangan ito ni Kyoko para sabihin na pagkatapos ng kanilang klase ay magkita sila sa harap ng Dormoko Playground. Naintrigue si Hiroshi kaya nang paalis na si Kyoko ay tinanong pa niya ito kung bakit sila magkikita doon. Hindi sinabi ni Kyoko ang eksaktong dahilan kaya biniro ito ni Hiroshi na may gusto sa kanya si Kyoko, bagay na ikinainis nito sabay hakbang sa hagdan pero natakid ito. Habang nakasubsob sa sahig ay gulat na gulat si Hiroshi nang may mapansin siyang humiwalay sa katawan ni Kyoko. Naging palaisipan kay Hiroshi kung ano ang nangyari pero dahil sa tingin niya ay maayos naman si Kyoko ay hindi niya na iyon inisip. Natapos na ang klase kaya minanmanan ni Kyoko si Hiroshi para malaman kung sisipot ba ito, ngunit nakita niya na sinabi nito kay Nube ang tungkol sa sinabi niya kaya nainis siya rito. Walang ano-ano ay may biglang dumating mula sa likod niya at laking gulat niya nang makitang ang taong iyon ay siya. Agad niyang sinabi kay Nube na may doppelganger siya pero dahil hindi alam ni Nube ang tungkol sa ganon ay sinabi nito na kathang-isip lang iyon. Dahil walang maaasahang tulong ay umalis na si Kyoko habang naiwan naman si Hiroshi na inis kay Nube. Nang tuluyan ng makalabas si Kyoko ay doon na palihim na tinanong ng guro kung kailan nakita ni Hiroshi ang paglabas ng doppelganger ni Kyoko. Ang totoo ay alam naman talaga ni Nube ang tungkol doon pero pinili nitong itago yun kay Kyoko dahil masyado iyong delikado, sapagkat mamamatay si Kyoko kung hindi nila mahahanap ang espiritu nito. Ngunit, lingid sa kaalaman ng dalawa na narinig pala nito ang usapan nila. Hindi na nagpatumpik-tampak pa si Nube at kumilos na ito para hanapin ang espiritu ng bata habang inutusan naman nito si Hiroshi na hanapin si Kyoko. Ipinagtanong ni Hiroshi sa kanilang mga kamag-aral kung nakita ng mga ito si Kyoko nang biglang dumating si Kimura at sinabing nahimatay si Kyoko kaya dinala iyon sa klinik. Pataas ng pataas ang temperatura ni Kyoko pero hindi pa rin naman tumitigil si Nube sa paghahanap sa espiritu nito. Naalala ni Kyoko sa kanyang panaginip na kaarawan ni Hiroshi kaya nang magising ito ay agad niyang iniabot dito ang regalo. Gayunpaman, tinanggihan iyon ni Hiroshi at sinabing ayaw niya nga ng mga regalo sa kaarawan niya, hanggang sa muli na namang mawala ng malay si Kyoko. Hindi nagtagal ay dumating na si Nube sa klinik pero sinabi nito na hindi niya mahanap ang espiritu ni Kyoko, at ang tanging pag-asa na lang umano nila ay ang malaman kung saang lugar sana gustong makipagkita ni Kyoko kay Hiroshi. Naalala ni Hiroshi ang sinabi ni Kyoko kaya agad ang mga itong kumilos para dalhin ito sa Dormoko Playground.
Naroon nga ang espiritu ni Kyoko, at dahil nawalan na ng pulso ang bata ay agad nang pinabalik ni Nube ang espiritu. At dahil maayos na ang lahat ay niyaya na ni Nube ang dalawa na bumalik sa paaralan upang hindi na mag-alala pa ang iba. Nang sumunod na araw, isang higanteng itlog ang nakuha ni Kimura sa isang templo sa kagubatan. Upang malaman kung ano iyon ay iminungkahi ni Kyoko na ipakita iyon kay Nube pero tumanggi si Kimura dahil ayaw nito na mawala iyon sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na ngang dumating si Nube at dumaan pa iyon sa harapan nila kaya itinago ni Kimura ang malaking itlog. Ngunit mapapansin na inaantok pa ang guro hanggang sa makarating na ito sa paaralan kung saan nagbabalik ng muli si Tamamo. Inis na inis si Nube nang malaman ang pagbabalik ni Tamamo pero para tigilan siya nito ay inuto niya si Nube ng peking Ritsuko hanggang sa mapagtanto nito na ibang tao pala iyon kaya nagulat ito at napahiya sa ibang mga guro. Habang inisip ni Tamamo na nais niyang malaman ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Nube, bigla siyang nilapitan ni Miki para ibigay ang isang love letter pero dahil ayaw niyang magkaroon ng emosyon sa mga tao ay itinapon niya lang agad ang sulat. Kinahapunan ay sinamahan ni Tamamo ang mga estudyante para magputol ng mga damo dahil nakalimutan umano ni Nube ang tungkol doon. Muli ay galit na galit si Nube kay Tamamo at sinisi ito kung bakit niya iyon nakalimutan pero biglang nabaling ang atensyon nilang lahat dahil sa sigaw ni Kimura at sa makapal na hamog na bomb alot sa paaralan dahil aksidenteng nagpatak at nabasag ang malaking itlog. Hindi akalain ni Tamamo na makakakita siya roon ng Lemurio, isang uri ng kakaibang isda na nagpapagala-gala sa hamog. Nang itlog sa mga estudyante ang Lemurio para ang mga ito ang magsisilbing tagapagpakain sa mga iyon. Ngunit bago pa man may malalang mangyari sa mga bata ay kumilos na si Nube gamit ang kanyang Oni no Te para tapusin ang nilalang pero masyado iyong malakas at hindi tinatabla ng kanyang bawat pag-atake. Sinabi ni Tamamo na hanggat nasa hamog ang isda ay wala nga talagang kwenta ang mga pag-atake ni Nube dahil kahit mahati pa ito ay kaya nitong mabuo muli. Humingi ng tulong si Nube kay Tamamo pero natutuwa pa nga umano ito sa pagdating ng isda dahil habang pinoprotektahan ni Nube ang mga estudyante ay nagiging walang hanggan ang kapangyarihan ng guro, kaya wala umano itong pakialam kahit ilan pang buhay ng mga estudyante ang masakripisyo malaman niya lang ang sekreto ni Nube. Nagalit si Nube kaya mag-isa nitong iniligtas ang mga bata, at sa isang silid ay susubukan na sana niyang alisin ang mga itlog ng isda sa likod ni Makoto at Akira, ngunit sinabi ni Tamamo na wala din iyong kwenta dahil oras na mabasag ang mga itlog ay papasok ang makamandag na lason sa katawan ng mga ito. Dagdag pa nito na ang mga itlog ay mapipisa na sa paglubog ng araw kaya kung hindi iyon magagawang maalis ni Nube ay lalamunin ng mga iyon ang katawan ng mga bata. Umiyak at sinisi ni Kimura ang kanyang sarili dahil sa nangyari pero para kay Nube ay ayos lang iyon dahil gagawa naman siya ng paraan para matapos ang pangyayaring iyon. Kumuha sina Hiroshi ng lambat at nilagyan iyon ni Nube ng silang teknik para mahuli ang Lemurio. Dahil isa iyong halimaw, ibig sabihin ay takot iyon sa araw kaya hindi na pinatagal pa ni Nube at kumilos na ito bago pa man lumubog ang araw. Nagtagumpay naman sila na maiangat ang Lemurio mula sa ilalim ng hamog, ngunit bigla nitong inatake ang silid na kinaroroonan ng mga bata. Dahil doon ay mas tumaas pa ang kapangyarihan ni Nube at sinakihan nito ang isda upang mailayo ito sa mga bata. Samantala, dahil malapit ng dumilim ng tuluyan ay humingi na ng tulong ang mga estudyante kay Tamamo, sapagkat oras umano na may mangyari sa kanila ay sisisihin ni Nube ang sarili at baka tangkain pang kitilin ang sariling buhay. Kapag nangyari iyon ay hindi na umano malalaman ni Tamamo ang sekretong kapangyarihan ng kanilang guro. Dahil umiiyak na ang mga estudyante sa harap niya, at sa pagnanais na malaman ang sekreto ng guro ay tumulong na si Tamamo kay Nube. Hindi nagtagal ay natapos din nila ang halimaw at kasabay niyon ay ang paglaho na rin ng mga itlog sa likod ng dalawang bata. Masayang masaya ang mga ito dahil ligtas na sila, habang si Tamamo naman ay nagpaalam na muli kay Nube dahil sa pangatlong pagkakataon ay natalo na naman siya nito dahil sa ginawa niyang pagtulong na hindi naman dapat. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Nube na sasabihin niya na ang sekreto ng kanyang kapangyarihan. Napalingon si Tamamo at doon ay nilapitan siya ng masasayang bata na labis na nagpapasalamat sa kanya. Hindi naintindihan ni Tamamo ang ibig sabihin ni Nube pero para dito ay ang mga bata ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan, at maiintindihan umano iyon ni Tamamo kapag naging guro ito.